Ito siya ba? Ano to siya eh? Oo, realist to eh. Vlogger ni DDM. Pinagrarapat daw mga kababayan sa isang kondo. At sumakabilang buhay na daw siya. Oo, sobrang dami nang kumakalat ng mga pictures niya. Mga friends niya, may mga friends niyang naggawa na rin ng videos para sa kanya. Ay siya ay daw niratrat sa kanyang kondo. Kasama ang kanyang jowa. So, ang kanyang jowa ay okay naman daw, medyo nasugatan, tapos siya talaga yung sigurong pinupunto nung rumatrat sa kanya, o di ba? So, kahit realist siya, kasi tao lang naman tayo, di ba? We are human. So, condolence sa'yo. Kasi, I think, kahit na mainit talaga pagdating sa ganong content, yung gagawin mo. Pero dahil sa gusto niya yung, kasi wala namang perfecto eh. Wala namang magagawa yung kahit pamilya mo kung gusto mo yung isang tao ipaglalaban talaga niya. Kagaya niyan. Eh, ginusto niya yan eh. Nagustuhan niya sino ito? Yung ating presidente. So, kailangan niya ipaglaban kahit alam mo yun, i-confirm mo sabi, ikaw may jowa ka dahil gusto mo yung jowa mo kahit na anong mangyayari paglalaban mo yung jowa mo dahil mahal mo siya. Kagaya na lang ng ginawa niya kay Marcos. Dahil nagustuhan niya si Marcos, dahil pinaglalaban niya si Marcos talaga. So, isa siyang loyalist vlogger. Yes. Isa siyang pinaglaban talaga ng super-doper ang administrasyong Marcos. Yan, condolence sa'yo, sis, kung saan ka man ngayon. At sana ay kasama mo na si God at kung sinong may kasalanan sa nangyari sa'yo at yun ay si God na ang nakakaalam. So, sa lahat ng mga kababayan nating vloggers, kung sino ang ating sinusuportahan, although hindi natin alam yung pangyayari kasi malay natin may iba siyang ang tawag dito, may iba siyang kasagupa, may iba siyang problema. May iba siyang hindi lang sa kay Marcos ang kanyang pinapaglaban. So, siguro may iba siyang hindi natin matansa kasi kung anong nangyayari. Pero anyway, condolence sa'yo at sana magiging lesson. I-apply natin sa ating sarili. Tayo ay mag-iingat lagi. Kung sino man ang ating sinusuportahan, tayo ay mag-iingat talaga. At huwag tayong lumampas sa mga limit natin. Kung sino man yung sinusuportahan natin, siguro dahan-dahan lang tayo sa mga sasabihin at hindi nyo sasabihin kung saan kayo nakatira. Kasi delicate. Di ba? Condolence sa'yo, sis, at sana sa mga DDS, huwag na nating atrapin yung buhay niya. Kasi wala na siya eh. Hindi na siya makakalaban. Hindi na siya makakagante kung sino yung... Hindi ko sinasabing tama siya sa mga ginagawa niya. Kasi gusto niya yan. Gusto niya yan eh. Kahit naman lahat naman tayo iba-iba yung gusto, iba-iba yung sinusuportan natin. So, ako didiis talaga ako. 'Di ba? Pero naawa naman din ako kasi wala eh. Tao lang tayo, mawawala din tayo sa mundo. Pero siguro kung mawala man tayo dito, dapat yung hindi ganoon yung mangyayari sa atin kasi si God lang talagang nakakaalam kung anong ibigay niya sa atin. So, bahala na siya kung paano tayo niya kunin. Huwag naman tayo gumanyan na ganun ang mangyayari, kukunin ng tao ang buhay, di ba? Sana hindi na tayo aabot ng ganun. Alam mo yung patay na talaga yung, yung sagot sa mga galit. Alam mo yung buhay na yung bayad sa galit ng isang tao. Kagaya, hindi ka naman daratrapin, di ba? Kung walang galit sa'yo ay isang tao. Dapat may limit tayo sa mga pangratrat, sa mga pang-abuso sa isang tao, di ba? Oo, mag-iingat tayo mga kababayan dahil ang buhay ay may isa lang. So, condolence sa'yo, Alicia, at sana ay kasama ka na ni Lord. Ayan, sa pamilya, condolence. Kasi, sana naman tayo mag-away-away, no? Kasi Pilipino lang naman tayo, tayo Pilipino. Sayang ang buhay, di ba? Ibinigay sa atin, tapos sinayang lang natin. Kinuha lang din ng tao, ang buhay ay kabayaran ng galit, ganun. So, hirap, di ba? So, ayan, mag-iingat tayong lahat. Dahil,
Mahirap pag may tao galit sa'yo. Okay? Ayan, nag-iingat kayo mga kababayan. God bless Pilipinas.